We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. From the warm Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Talaga po mainit dito sa Timog California. Napakainit po. Nasa gitna na kami ng bahagi ng tag-init, summer season. At sa isang buwan, dalawang linggo na lang tayo ay nasa Setyembre na. Kamusta Ate Maru sa panahon ito ng tag-init dito sa Amerika? Nako, ito siyempre pinapawisan tayo. Detoxification din yan. lumalabas yung mga kung hindi na kailangan ng katawan natin lumalabas. But kaya talagang alam mo ang Panginoon is so good sa atin, yes. no? We are able to reach this stage and age of our lives. Kung minsan marami talaga nagsasabi, ilang taon ka na, secret, gano'n, no. Pero alam mo, nowadays, I think people just say it. Kasi, blessing kay Lord Diba? Blessing kay Lord, biro mo. Ganito lang edad natin. Tayo ang may mga ED-AD na tawag ko. Hey. Diba? Ano yung ED-AD? Ini-spell ko lang yan. May edad. Pero katulad nga ng kanta ni Lionel Richie at ni Michael Jackson, tayo na rin ngayon we are the old, no longer children. Ayan. We are the old, so better act your age and stop pretending. Tama. Pero teka sandali, kasi na-inspire ako yung guest natin kasi singer Alam niyo po ba, bago natin siya ipasok sa screen, bukas po ay ang kanyang kaarawan. Yes. August 23rd, kaarawan ng ating kapatid na Ricky Sanchez. At hindi po siya nahihiya na sabihin, he will turn that big 66, 66, pero tingin ko sa kanya mukhang 42 lang Totoo po. It doesn't show. Iniisip ko parang nakababatang kapatid ko, bali parang pamangkin ko nakababata. Pero tuwan-tuwa tayo na kasama natin sa buwang ito ng Agosto. Walang iba kundi ang nag-iisa na si Ricky Sanchez. Ate Maru. Hello po. Ate Maru, hello. Allow us to sing for you. Ricky, Kasi bukas birthday mo. Kakantayin namin ni Ate Maru. Sige, Ate Maru, sing mo namin key. I'll join you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Kuya Ricky. Harmonize. Happy birthday to you. Kantahin natin yung kanta ni mami mo. Dearly beloved, on this your birthday, we lovingly greet you a happy birthday. And it's our heart's prayer, God's blessings be upon you today and always. Happy birthday, Ricky. We love you. Ricky Sanchez, 66 birthday bukas. Thank you po sa greetings. Ayan. So, ngayon po kakantahin ko yung isa sa mga kanta ko sa papuri na marami po na bless. Okay. Sige. Ang aking buhay ay binago niya magmula na ako'y magpasya. Sa aking puso'y pagharin siya, anong himala ako'y nagiba.
Yan, I like that, Ricky. Isa yan sa mga gusto-gusto ko rin ng kanta mo. And then it was popularized by, sino nga ang singer? Si Eunice Saldana. Nakalimutan ko Correct. yung bago niyang apelyido kasi ano siya, married na siya, no? Mm. And by the way, that song was the first Papuri song that won an Awit Award. Wow. Ah, Wow. Ricky, give me a copy. And give me a -1. Send it to me. Nasa YouTube po yan. Ang daming interpretations, ang daming gumawa na sa sarili-sarili ng version. Because that song is really, maraming na-bless at maraming nagre-request. I like that song. So, happy birthday sa iyo. Anong birthday wish mo? Birthday wish ko siyempre, good health for me and my family. True. Bata ka pa, iho. 66, kung lang yan. Siyempre, sa pamantayan ng Social Security, pwede ka nang tumanggap. Ano, ha? Pero hanggang sa benefits lang yun ng Social Security. Pero sa Panginoon, wala tayong retirement eh. Nagpapatuloy tayo. Nung Sabado, napag-usapan natin yung involvement mo sa artista ka din pala, kapatid. Talaga naman. Bukod sa composer, singer, musician, arranger, at actor ka din pala. Yun ang naubusan tayo ng oras last Saturday. Tell us your involvement sa acting. Yes po. Nabanggit ko doon na na-meet ko yung actress na si Miss Ann Villegas, na pinsan po ni Alma Moreno at apo ni Ading Fernando at Deli Atayan. Siya po ay born again Christian na naging bunga po ni Miss Connie Reyes, na naging bunga naman ni Miss Bella. So that's why I joined her group of Christian actors and actresses. Hindi lahat Christian doon. Actors na gustong lumabas sa TV. Okay. Kaya po ako nag-join doon kasi parang palawakin mo ang iyong tent, sabi ni Lord, di ba? So, parang magandang pumasok sa show business kasi marami kang sharean diyan eh. At the same time, you are acting, marami diyan, mas marami diyan ang nangangailangan kay Lord actually. So, sabi sa akin ni Miss Ann nung nag-umpisa na akong mag-taping, sabi niya, just show yourself as a Christian. Let your love shine for the world, yung salita ng Panginoon sa iyo. Huwag ka lang makulit, sabi niya gano'n. Basta kung may opportunity to share the gospel, then share the gospel. So doon na ginagawa ko pagka nagte-taping, kapag wala akong ginagawa, nagbabasa ako ng Bible, nagpipray ako. So minsan pag may ano pong ginagawa niyo? Nagpipray po ako. Nagbabasa po ako ng Bible sa cellphone ko, ganyan. Ay, ano ba yan? Bagong religion ba yan? O ano? Hindi po, not a religion, it's a relationship. So it opens the opportunity to share the gospel dun sa mga nasa paligid mo doon. And also, dun sa acting school namin, kasi ako po'y mentor na rin po dun sa acting school namin. Pag may mga hindi Christians, may mga Christians din po doon. Nagugulat nga sila, si Ricky Sanchez kasama sa sa talent agency na nagugulat sila kasi expose sila sa mga kanta ng Papuri. Na-realize na ito pala yung Ricky Sanchez na papakinggan ko sa radyo. So katulong ko sila to share the gospel to other would-be actors na nag-acting workshop. So it's an opportunity. It's at the same time, parang gustong-gusto kong ginagawa ko. It's an enlargement of my tent for the Lord to share the gospel to people who will be available to listen to me, na magtatanong, ano ba yung ginagawa mo? Ano bang religion yan? Ano bang yun? So, if I may share with you. Please. Nakasama ko na po sa teleserye si Miss Connie Reyes. Tapos, gustong-gusto ko yung attitude niya. Tapos after nung take nung scene namin, nag-usap po kami kasi sinabi ko sa kanya na ang mentor ko ay si Miss Ann Villegas, na siya po yung nag-disciple, parang gano'n. Tapos natuwa siya. And then after that, nung break time, tawag niya po yung assistant niya. Narinig ko sinasabi niya, nabigay mo na ba yung
yung mga regalo ko doon sa mga staff, kasama nung daily bread, kasama nung ano yon yung parang gospel tracts. Oo. Mm. Oo. So, ganun po si Miss Condelace, namimigay po siya ng regalo, tapos sinasamahan niya ng Our Daily Bread at saka Gospel Tracts. So, parang nabibless ako. Itong artista na to, sikat, ganito, ganyan. Pero, pag nagtatrabaho siya on the set, she never forgets to share the gospel to others. Correct. So, parang ako, na-challenge ako sa kanya. At saka, ang aura niya talagang, ang kanyang personality at saka attitude, napaka-pleasing. Ang sarap niyang kausap. Oo, ang bait-bait niya. So talagang very very Christian si Connie Miss Reyes. Connery. Of course, the same with my mentor, Miss Ann Villegas is also very Christian. Napakabait. Hindi kagaya ng mga ibang director na naninigaw, nagmumura. Si Miss Ann Villegas po hindi po. Very patient at magaling magturo. So iba Wow. talaga pagka naging Christian ang artista o ang artist o ang director. At saka napakaganda, Ricky, because you are shining for Jesus in that area. Yun ang iyong, kumbaga sa ibinigay ni Lord sa iyo. That's a special ministry, actually. Once you read the Bible and people would see you, oh, he's reading a Bible, ganon. Ako, lately, I'd like to share, kasi ako namimigay ako ng ballpen na may Bible verse. Kaya pinapabasa ko sa kanila. Ko, binibigay ko sa iyo. Basahin mo, there's a Bible verse there. Ay, ang ganda naman. Ako ngayon lang ako nakakita o nakatanggap ng ganito. Ang pinaka-latest ko is my ophthalmologist. Doktor ko siya, so check up. Pagkatapos, prescription, tapos wala na, di ba? Ganun lang din naman ng mga doktor sa mga pasyente. But this time, ang pinaka-latest ko na check-up na ophthalmologist ko, si Doktora Bandak, yun ang kanyang family name. Ano siya, parang Hispanic ang ano niya. Hindi ko pa natanong kung ano talaga. But then, before I left the room, binigyan ko siya ng ballpen. Sabi ko, Doc, I'd like to just share this pen with you. It's just, this is just my little gift to you. Sabi ko, there's a Bible verse in there. So binasa niya, natuwa siya. Oh, this is so pretty. This is so nice. Tapos bigla lang siya nag-open up. Did you know that I'm pregnant? I mean, personal na yung ano niya sa akin. Parang friend niya na ako na, did you know that I'm pregnant? Sabi ko, no. I said, when, how many months? Sabi niya, just weeks. Weeks lang siya naging pregnant siya. And then, I thought na, wow, for her to tell me about some personal things, I think it was because of the ballpen that I gave, na it's a Bible verse, is the Word of God. At nakita niya siguro na, oh, she might be a good person, no, doing this. So I was so surprised and I was so happy. I gave her a hug. Sabi ko, God bless you, and I will be praying for your baby. That was the very first time, ilang years ko na siya na doktor. Pero itong pinaka-latest lang, na, she was naging open up, bigla lang siya nag-open up after I showed the Bible verse in the pen. So talagang, the little things that we can give away, na the Word of God is there, or something, a pen or whatever you can give. People would see Jesus in us because of what we do and what we share. Kuya Ricky. Amen. Kuya Ricky. That's a good way of sharing the gospel also, Ate Maru. But going back to yung pagsali ko po sa show business po. Ginagawa ko po ito because I want something new. Gusto ko mag-level up dun sa mga playlist. Kasi okay. Gusto ako, kumakanta na ako, ganito, ganyan. So kaya pinasok ko po yung pag-aartista. And so far, meron naman mga nakakausap talaga na nakatumatanggap po sa Panginoon. Amen. Amen. Alam mo kapatid, tulad ni Ate Maru,
may mga maaabot ka na hindi maaabot ng pangkaraniwang miyembro ng iglesia. Yes. Kasi yung ginagalaban mong daigdig, hindi namin mapapasok yan dahil hindi naman kami artista. Maarte lang kami pero hindi kami artista. No? Kaya ang kabutihan yan, maaabot mo sila na sa isang kaparaanan na makikinig sila sa iyo sapagkat isa ka sa kanila Yeah. Kaya ganun din si tandaan sa kasaysayan sa banal na kasulatan si Queen Esther nung siya'y nasa kaharian na ginamit ng Panginoon yung influensya niya para matupad ang kalooban ng Panginoon. Kaya patuloy ka naming ipapanalangin, Kuya Ricky, dahilan sa kung saan ka naroroon at ano ang ginagawa mo ngayon ay paraan ng Panginoon para maraming maabot at tanging ang pangwalang hanggan lang, ang kawalang hanggan lang ang siyang magpapahayag. Only eternity will reveal your impact sa ministry. Go ahead, Iho. You're about to ready to say something. Pastor Dave, gusto ko lang i-add na when I started lumalabas sa TV, may mga, tawagin na lang po nating followers ako, Christian artist, na ano po sa akin, nagme-message na, bakit ka pumasok sa show business? Ayaw nila. Ayaw nila, madumi ang daigdig na yan. Sabi nilang gano'n. Paano kung ang role mo drug lord, o kaya rapist, o kaya kidnapper, o kaya ay masamang tatay, ganon. Sabi ko sa kanila, role lang naman yan, hindi naman ako yan. Kasi parang pareho din yan. Kung idadramatize mo, kung ganyan ang prinsipyo mo, kung idadramatize mo ang gospel, di walang gaganap na Poncio Pilato, walang gaganap na Judas, walang gaganap na Judas, walang gaganap na Lucifer, kasi mga kontrabida sila, di ba? So, walang gaganap na Cain dahil si Cain ay murderer. So, kung gano'n natin, hindi siya pwede. Kasi pag dinramatize natin yung gospel, kailangan may mga kontrabida. Kasi sa Bible, may mga kontrabida din at masasamang tao. Pero lang naman yon, hindi naman ako. Basta bawal lang sa akin yung makita akong magmura ako, o kaya i-condemn ko si God doon sa lines ko. Hindi ko tatanggapin yun pagka gano'n. Yes. Basta binigyan ka ng line na dapat ka magbura sa Biblia, purihin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Praise the Lord naman po kasi pag TV po, bawal po yan ng NCRT. Yan, good. Bawal po ang magmura, bawal ang mga vulgar language and so on. Siyempre. Pero alam mo, Kuya Ricky, nabanggit mo yan, tsaka may kontrabida. Totoo, sa church Ate Marum, ilang taon na meron kaming Easter play, At totoo niya, siyempre ako nagpo-produce ng Easter play. Correct, yeah. Alam mo kung tutuusin, walang gusto ng papel noong Satanas. Kaya ako gumaganap ng papel na Satanas. Maniwala kayo. Ngayon, there were a couple of years na si Junji nasa US. Sabi ko, pwede ba ikaw naman na mag-Satanas? Kaya ginampanan niya yun. Kung nanonood si Junji ngayon, alam niya yung role na yun. Acting, actually by definition, is behaving authentically under an imaginative situation. Correct. In other words, hindi ikaw yon, pero you act authentically in an imaginative situation. Kaya kung binibigay na role sa iyo, suplado, dapat maging suplado. Alam ka naman suplado ka, nakangiti ka. Hindi naman pwede yun. Kaya, go ahead, Iha. You're about... Tapos, yung mga first na labas ko pa naman sa TV lang, yung mga habang role, usually napupunta sa akin ay kontrabida po ako, magnanakaw ng pera ng kumpanya. Okay lang. Hindi naman ikaw yun You're acting it out para mabigyang buhay yung drama. Alangan namang gaganap ka masamang tao nakangiti ka. Tsaka, anyway, you get the point, mga kapatid. Sige, Iha. Alam mo, I remember one program ni Helen Vela when she was still alive. Mayroon din siyang role na hindi nagustuhan ng marami. Yung parang very rude siya in a way na supladang-suplada, na talagang kontrabida ba. I heard her explanation over the radio. What did she say? Oo, yun nga, kagaya na role lang yun, hindi naman totoo na ako. Kasi ang pangit, ang tingin namin kasi sa iyo ganito, ganon. And then makikita namin, ay ba't ganun siya?
yung parang nag-iba ka kaagad. So she was trying to explain it. And people finally understood din naman. Mm-mm. Si Kuya Romy, nung drama-drama sa FEBC noon, anong role mo? Yun. Yeah, By ako ang the boses way, ni Satanas, sabi niya. by the way, nag-umpisa din ako sa FEBC na umarte-arte. Actor po ako ng Tanikalang Lagot. Oh, So sige. for 3 years, nagbo-voice talent ako doon sa dramatization ng yung Tagalog version ng Unshackled. Oh, yeah. Tanika lang lagot. Yeah, correct. So every Tuesday, nandun po ako sa FEBC doing roles para sa Tanikalang. Praise God. Wow. Talento mo yan, kapatid eh. Bukod sa pagiging musiko, meron ka pang talento sa acting. Ano po. Masakit pakinggan sa Tagalog eh. May talento ka sa pag-arte. Sa acting. Ganun ka ginawa ng Panginoon. Nasa sining ka eh. Nasa arts ka eh. Kaya ginagamit mo yon para sa Panginoon. Ngayon, ayon sa notes ng Ate Maru sa August 22nd, facing the new era in the music ministry, digitalizing the production. Nabanggit natin quickly last week yun, yung ginagawa. Could you make a comment on as a subject na niyo? Okay, everything now is in digital platform. So lahat ng music po ay ina-upload na sa Spotify or sa YouTube or any other music platforms. Ganun na po sa Facebook, pwede mo rin siyang i-upload. So wala na pong physical na CDs or whatever. Cassette tape. Although sabi nila baka bumalik daw, gusto nila ng memorabilia ng mga CDs and so on. Pero I don't think so. Kasi we're moving into AI generation. So marami nagko-comment ngayon ng mga meron na mga music making AI generating songs. So hindi na mga songwriters na mga AI na ang gumagawa. Mga singers na AI na rin. Mga musicians na AI na rin. Ang sabi ko lang sa isang songwriting workshop namin, well, AI is here and it will not go away. So why fight it? Then use it also. Parang sinabi ng mga iba, huwag kayong gagamit ng internet kasi sa kalaban yan. No, hindi sa kalaban ng internet. Parang pera, you can use it for good and you can also use it for evil. Amen. So, depende sa purpose mo. You can use the internet to share the gospel. You can use also the AI for the proliferation of the gospel. So, gamitin mo yung AI. Di gumawa ka ng kanta na gospel song kahit di ka composer using the AI and then upload mo. Sabihin mo, AI ang gumawa pero ang mensahe mo is about the gospel. What's wrong with that? There's nothing wrong with that. So, gamitin mo. So, kung hindi ka marunong kagaya niya, mga composer di marunong tumugtog, di gamitin mo yung AI to make the accompaniment of your original song. Di ba? So, gamitin mo for the glory of God. Why not? So, bakit isasantabi mo yung AI? Hindi mo yan maiiwasan, nandito na yan. So, gamitin mo na rin for the Lord's work, di ba? Ika nga. So, lahat yan, naka-digital na, ina-upload na. You can use it. You can use AI. If you're not a good singer, use an AI singer to sing your gospel song. Wala namang problema doon. Wala naman tayong sasabihin na yan ay galing sa sama-sama or ano. Hindi. Because you're using it to the glory of God. Why not? So, AI is here. It has tools for music. Actually, in all aspects of our lives, whether accounting yan, engineering yan, or kahit anong course o kahit anong profession, pwede kang tulungan ng AI. So use it for the good and not for the evil. So mga musicians, gamitin mo ang AI, why not? It's here to stay, you cannot fight it, then use it for the glory of God. Yan po. Amen. Use it as a tool. Nariyan na yan eh. Parang lahat, pati naman mula sa ating telebisyon, computer, miski mga antiquated natin na cassette players, mga tools lahat yan eh. Nariyan na yan eh. Gamitin natin para sa kapakanan ng Panginoon. At sa dentistry, may AI na rin, Ate Maru. Sa dentistry, artificial ipin ang binibigay sa atin ngayon. Kaya gagamitin natin lahat yung mga bagay na. Nagustuhan ko yung sinabi ni William Booth Misa kasi napintas na siya bago tayo magwakas na po. Mabilis sa sharing lang. Sabi kasi kay William Booth, ba't ganun kayo? Nagpupunta kayo sa mga bar,
tapos ang hihingi kayo ng pera, yung Salvation Army din nagdadrop, ano? Ah, Tapos hindi nyo ba alam yung mga perang yan galing sa diablo yan, galing sa devil. Ito sabi ni William Booth, napakaganda. Give me the devil's money and I will use it for the Lord's work. Amen. Yes. Yeah. Yeah. Natahimik sila Mhm. na lahat ng yan kung tutuusin nasa sa pananaw natin, nasa paggamit natin, yan ang yung paraan, yung intent natin, yung motibo natin. That is what makes it sacred, or if you may, hindi non-sacred. Kaya ano man ang ginagawa ninyo, basta ginagawa niyo para sa Panginoon. Kahit pag-aalaga ng apo, kahit na pag-type ng mga letters, pag ginagawa niyo para sa Panginoon, that is what makes it sacred and therefore ministry. Ate Maru, ang dami pa natin pag-uusapan. Isang program pa next week. Yes, yes. So, kami mga kaibigan ay nag-enjoy na naman. We have learned some good things, new things from Ricky's experiences. At alam ko naman siguro kayo nag-iisip din ngayon. Okay? So, kami po ay magpapaalam, pansamantala lang po. Kasi babalik naman kami next week, di ba? Pero, sabihin niyo naman sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid, o paano niyo sabihin ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan ito sa FEBC Radio TV. At sabihin niyo rin, napapanood ito sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganun din sa ating mga kaibigan dyan sa Coronadal, South Cotabato. I hope you're doing fine after that earthquake in June. So, we will continue to pray, and God is going to take care of you. Unahin lang po natin ang ating Panginoon. So, ito po sa mapapakinggan sa DXKI 1062 Coronadal, South Cotabato tuwing Huwebes 6:00 ng gabi. So kami po ay pansamantalang magpapaalam ay inyong mga kaibigan sa ating programang We Can Do It. Ate Maru Cepeda Javier. Kasama ko si Dave Marcelo po, at maraming salamat sa ating engineer sa control, ang ating kapatid na John Philip Lagtapon. At happy birthday, Kuya Ricky. Yes, sa happy birthday. Big 66 na po si Kuya Ricky. Kaya nasa Pilipinas, tawagan niyo Kuya Ricky, mag-email kayo, mag-text kayo. Happy birthday, Kuya Ricky. Baka matutuwa yan. Tandaan natin, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, pagkasama natin ng Panginoon, tandaan niyo to, wakasan natin, Kuya Ricky and Ate Maru, with the Lord sa ating buhay. We can do it. Okay, mga kaibigan. Thank you so much for joining us. Babalik kami next week sa ganito ring oras at estasyon. So, take care and God bless us all. Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.